Hi everyone, my name is Rochella Babul and this is my report. Understanding Globalization Meaning, Scope, and Dimension. Introduction. Globalization is the significant force influence the modern world by connected country, culture, and individual through trade, technology, communication, and travel. It impacts daily life, affecting the product purchase and the information access. This report outlined the definition, extent, and the key aspect of globalization. So ang globalization usa ka dako puwersa sa nakaapekto sa modernong kalibutan. Kini ang nagdugtong sa lain-laing ang mga nasod, kultura o ang mga tao pinaagi sa kalakalan, trade, technology, communication o biyahe. Tungod niini naapektuhan ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, lakip ang mga produkto. Ang meaning of globalization. Globalization is the growing, interconnected, and interdependence of country, characterized by the case of movement for goods, service, increased cooperation between nations, and enhanced communication, facilitate by technology in access. It creates a more connected global community. Meaning of globalization. Globalization is meant that countries around the world are become more connected and depends on each other. So, tungod ni ani mas sayon na ang pagbalhin sa mga produkto, serbisyo o impormasyon og mga tawo gikan sa usa ka nasod padulong sa lain. Mas nisaka pa ang kooperasyon sa mga nasod ug mas nipaspas ang komunikasyon tungod sa technology. Sa kinatibuk-an, ang globalization nagama og mas konektado nga komunidad sa tibuok kalibutan. Political scope o cooperation among country, participation in global organization. Nagtinamagay ang mga nasod pinaagi sa mga organization sama sa UN, Asia. Sila nagbuhat og mga kasabutan bahin sa kalinaw og climate action sa pagpanalipod sa katungod sa mga tawo. And next is social scope. Globalization ay global education and online learning international social movement. Ang mga tao nagbiyahe, bimbalhin og puyo sa lain-laing nasod og nag-eskwela sa gawas. Ang online learning naghatag og opportunity sa pagkat-on bisag asa sa kalibutan. So next is environmental scope. Climate change, disaster respond. So nagtinamagay ang mga nasod sa pag-atubang sa mga global nga problem sama sa climate change, polusyon o pagkawala sa biodiversity. So dahil na dimension of globalization. Economic globalization, movement of goods, money, and service across border. Nagpasabot sa paglihok sa mga product, kwarta, or serbisyo gikan sa usa ka nasod palong sa lain. Nagpasabot kini nga ang negosyo na nagbangay sa ekonomiya ang mga nasod. So, for example, international
nga pagpamaligya, trabaho o gawa sa nasod, global nga mga brand. That is economy. Technological globalization spread and advancement technology around the world. Mao ang pagkaylap o paglambo sa technology sa tibuok kalibutan. Nakatabang kini sa mas paspas nga komunikasyon o masayon nga pagkuha og impormasyon. For example, smartphone, internet, digital platform. That is technology. Next is culture globalization, mixing and sharing of culture. Nagpasabot sa pagsagol o pag-imbata sa culture gikan sa laing-laing nasod, makat-on ang mga tawo og pag-ong tradisyon, pagkaon, music o salita gikan sa ubang culture. For example, K-pop, Hollywood movie, international nga pagkaon. So, politics, globalization, country work together form global issue. Kung ang mga nasod nagtinabangay aron mosulbad ang kalibutanong problema og maghimo og international nga mga kasabutan og balaod. For example, mga meeting sa UN Globe Trends International nga mga balaod. Dayon, dito sa social globalization, create interaction and between people different country. Nagpasabot og mas daghan pakig-uban o komunikasyon tali sa mga tawo gikan sa lain-laing nasod. Pinaagi sa pagbiyahe, komunikasyon o pag-share sa kasinatian. So for example, immigration, tourist, global friendship. Daan napunta sa environmental globalization. Shared responsibility for the planet. Nagpasabot nga ang mga nasod nagtinabangay sa pagpanilipod sa kalibutan o pag-atubang sa mga problema same sa climate change. For example, climate change action, disaster, crash reduction, global conservation effort. Advantage of globalization. Number 1, more access to goods and service. So, mas sayo na karon ang pagpalit sa butang gikan sa lain-laing nasod og mas daghan og kapilian ang mga tawo. Number 2, improve technology and communication. Mas paspas na ang technology, hinungdan nga mas dali na ang komunikasyon og makipag-istorya. Number 3, more job and business opportunity. Tungod sa paglagpad sa mga kumpanya, mas daghang opportunity sa trabaho o negosyo. Number 4, culture exchange and learning. Mas ma-experience sa mga tao ang culture sa ubang mga nasod, sama sa mga music, pelikula o pagkaon. So number 5, stronger cooperation among nation. So mas natinabangay ang mga nasod sa pagsulbad sa global nga problema sama sa climate change og kalinaw. Disadvantage of globalization, loss of local culture and tradition. Natabunan na ang foreign influence na culture sa ubang lugar. Naghinihini kining
nawala. So, less of local. So, unequal economy benefit. Mas dako ang makuha sa adunahang nasod kaysa sa kapos nga nasod. Mana siya unequal economy benefit. Then, there na environmental pollution. So, tungod sa kadaghang pabrika o transportasyon, milala na ang kadaot sa kalibutan and faster spread of disease. Tungod sa kadaghang nibiyahe sa mga tao, dali rang mukailab ang mga sakit. So, faster spread of disease. Diari na ta sa dependence on foreign product. So, gamay ang suporta sa local nga product tungod kay mas daghan og important ang ginapalit. So, depends of foreign product.